Pero bago po tayo dumako sa ating topic, sa ating pag-uusapan, ngayong araw po ng Wednesday, dito muna tayo sa ating Food for the Soul and Food for the Spirit. God is good. And all the time. Ang aking pong ibabahagi sa inyo ay ang 6 na mahahalagang aral na maaari po nating matutunan sa pagharap natin sa mga pagsubok. Ayan, mayroon daw pong 6 na aral, yung mahalagang aral na mapupulot po natin sa pagharap po natin sa mga pagsubok na dumadaan sa ating buhay. Number 1 po ay failure is necessary to grow. Sabi po nila, failures and success aren't opposites. Wala pong successful na tao sa mundo ang ni minsan sa buhay niya ay hindi po nakaranas na mabigo. Parte po ito ng proseso dahil sa bawat pagkabigo po natin ay marami po tayong natututunan na magagamit natin sa buhay. Sabi nga po yung mga challenges, yung po yung nagpapalakas sa atin, nagtuturo ng mga lesson para sa mga susunod pa nating kakaharaping mga problema or sa mga susunod nating tatahaking landas, ay alam na natin kung ano yung ating gagawin. At napapatibay nito yung ating kalooban. Difficult times are necessary. Ito po yung pangalawang mahalagang aral na matututunan daw po natin sa ating pagharap sa mga pagsubok. Difficult times are necessary. Ang buhay po ay hindi isang tuwid na daan lamang, kung saan puro saya lang ang mararanasan natin. Habang tayo ay nasa mundong ibabaw, ay marami po tayong challenges at mga paghihirap na mararanasan. Pero sabi nga nila, yakapin po natin ang mga madidilim na bahagi ng ating buhay. Dahil makakatulong po ito upang mas maging matatag pa tayo. At mas ma-appreciate natin ang mga biyaya ng Diyos. Pangatlo pong aral na maaari po nating matutunan sa pagharap po natin sa mga pagsubok ay problems aren't always negative. Hindi po sa lahat ng pagkakataon ay negatibo ang hatid ng mga dumarating na problema sa atin. Diba? Pero syempre pag sinabi mong problema, hindi mo maiiwasan talaga na ma-stress. Talagang mapaminsan hindi mo alam kung ano ang gagawin mo para mahanapan ng solusyon itong mga problema. Pero sabi nila, may mga pagkakataon na ang mga problemang dumarating sa atin ay redirection lamang mula sa Panginoon. Dahil baka iba ang plano niya para sa atin. Iba ang landas na nais niyang tahakin natin. Pang-apat po na aral na maaari nating matutunan sa mga dumarating na pagsubok sa ating buhay ay change is constant, not variable. Iisa lang po ang constant o hindi nagbabago sa mundong ito. Ito po yung change o yung pagbabago. Kahit nga po yung kahit planado mo na ang isang bagay o yung lakad ninyo may mga pagkakataon na bigla pa rin itong magbabago, 'di ba? Yung ilang buwan mong pinaghandaan, gumawa ka pa ng itinerary, pero may mga mangyayari talaga sa buhay mo, may mga instances na darating para hindi matuloy yung plano mo. Even sa sarili po natin, minsan, dala po ng mga pagbabago, napupwersa kang gawin ang isang bagay na akala mo hindi mo kaya. Pero madidiscover mo na kaya mo pala. So yan din po siguro may ko-connect din natin yun doon sa parang yung mga problems po minsan hindi siya negative. Kumbaga redirection. So akala mo yung mga bagay na hindi mo kaya, pero dahil dito sa pagsubok or sa problem na ibinigay sa'yo, madidiscover mo na kaya mo pala. Minsan meron kang madidiscover na mga talent na akala mo hindi mo taglay, or mga skills na akala mo hindi mo taglay, pero dahil sa mga problema or sa problema na dumating sa buhay mo, nalaman mo na kaya mo pala. Number 5 na aral na maaari po nating matutunan sa mga pagsubok ay energy is finite
invest it wisely. Hindi po sa habang buhay ay malakas po tayo. Darating din po ang panahon na mababawasan din po ang ating energy as we age. So we should pick our battles wisely. Kung ano ba ang dapat paglaanan ng oras at lakas, at kung ano po ang mga dapat huwag talang bigyang pansin at ipagkibit balikat na lang. Sabi nga po, every action doesn't require your reaction. So pag-isipan po natin ano po yung mga bagay na dapat nating bigyan ng oras, bigyan ng pansin, kung yung mga bagay na makakapagpa-stress sa atin, paglalaanan ba natin ng oras, worth it ba yung sasayangin nating segundo, minuto dito sa particular na bagay na ito? Diba? Sabi nga natin, yung oras natin dito sa mundo, limitado lang. So, dapat gamitin natin ito ng maayos at makabuluhan. So, every action doesn't require your reaction. Yan po yung ating tatandaan. Pinakahuli po pero pinakamalagang aral sa lahat. Be grateful for everything. Dapat matuto po tayong magpasalamat sa lahat ng biyaya na natatanggap po natin, whether maliit o malaki man. Kapag po natutunan nating maging grateful sa lahat po ng bagay, ay magre-reflect din po yan sa ating mga sarili. Kasi minsan dahil masyado tayong nakafocus doon sa paghahangad sa ating mga goals, doon sa mga malalaking pangarap na mayroon tayo, hindi na po natin napapansin yung mga maliliit na biyaya na ibinibigay po sa atin ng Panginoon. Nakakaligtaan nating magpasalamat doon sa mga biyaya, sa mga simpleng biyaya na natatanggap po natin. So yun po yung dapat nating matutunan. Maging grateful po tayo, whether maliit man o malaki yung blessing na natatanggap po natin. Kasi yun nga po, magre-reflect po yan sa ating mga sarili. Mas makakaramdam po tayo ng kasiyahan kapag po tayo ay marunong magpasalamat at marunong makontento, marunong sumaya sa kahit na maliliit na bagay na natatanggap po natin. Mas masarap pong mabuhay ng masaya at kontento kaysa punong-puno ng inggit sa kapwa. Ayon nga po sa James chapter 1, verse 2 to 4. Consider it pure joy whenever you face trials of many kinds, because you know that the testing of your faith provides perseverance. Let perseverance finish its work, so that you may be mature and complete, not lacking anything. So yan po ang ating food for the soul and food for the spirit ngayong araw po ng Miyerkules.